So ganyan ang talong pag na pruning. Yan siya. So ganito lang kadali kung gusto nyo mamunga na maagang yung talong. So pag bata pa ito, ayan, tinanggalan na to ng dulo. So kung nakikita nyo, wala na yung dulo. Sinasadya yan para may tutubo dito, tubo din dito, para yung mga bunga dito sa magkabilaan na. Tapos pag na ganyan yun ha, pwede nyo rin isabay ang pagtanggal ng mga dahon dito sa baba. Pag maganda ang panahon, tsaka nyo sila tanggalan para madaling maghilo ang mga sugat-sugat nila dito. Ayan, tchadan! Ayan. So ganito din dito, ito tanggalan din natin to ng ganito. Excuse me. Yan po, natanggalan na po yan. Pag may bulaklak na po, okay lang po yung kung may bulaklak, tanggalan nyo lang. Ito po, hindi po ito yung unang bulaklak, bali tinanggal na po namin. Ayan, wala na po yung dulo. O diba, dito may iba na, tapos dito eh. Pag ganito, tanggalan nyo din ganito. Tsaka ito din po. Anong purpose po ba nito? Bakit ito tanggalin? Kasi dapat ay tanggalin yan para yung bunga dito ay haba. Ito ay medyo maliit pa, kaya wag muna natin to silang i-pruning o di kaya putulan dito sa taas. Pag medyo ganito na siya kahaba konti, tsaka natin siya tanggalan. So ito yung na-pruning na po natin. Yan. Tsaka yan. Ito, kulang yan sa vitamins. Charot. Sa mini garden ni Inday. So pag ganito, may bulaklak po dyan. So ibig sabihin, di ba, mamumunga na. Ayaw nyong tanggalan. Pag ito pong unang bulaklak ay dapat po ay tinatanggal po natin. Ano po ba ang rason? Kasi pag hindi nyo tatanggalin, ang bunga niya ay isa lang. Pero pag tinanggal natin yung dulo nito, ito, syempre may lalabasan naman na sanga dito sa kabila. Kaya yung bunga ay dadami. So yan ang purpose. Bakit din sila pinopruning. Ayan. Kung may ganito kayo sa inyo, ay tamnan nyo na para may mga gulay din kayo. Kasi mahal na ang gulay ngayon.